So ayun, welcome sa episode 4, tama ako 'di ba? Episode 4 ng The Platform Sessions. So far wala tayong guest pero yeah, comment down below kung sinong gusto nyong maging guest next podcasts and of course kasama ko pa rin Coach Adrian and Coach Johan. Before tayo mag-proceed sa main topic natin for today which is yung beginner programming and common mistakes. Syempre, dito muna tayo sa hot take. So, ang hot take for today is stop copying stop copying elite. Tama ba ako? Elite athletes because you're not elite. Tama ba ako? So, ayun. Tama. Yeah, tama. Stop copying. Basically, stop copying your idol Favorite powerlifters. Yan, mga ganun. Favorite lifter. Mismo. So, umpisa ko na to. Umpisa ko lang. Sige. Actually, dun sa topic na yon nung kokopya ka ng elite. Para sa akin, hindi siya, meron siyang double-edged sword siya eh. Parang, on the other side, kopya ka ng kopya, hindi mo na mafi-figure out kung ano talaga yung technique na talagang akma sa katawan mo. On the other side, para sa akin, ginagawa ko rin kasi siya, actually. Like, nagbe-benchmark ako sa mga elite athlete. Kumbaga, ginagawa ko siya as trial and error. Let's say, for example, gantong technique ni ganyan, athlete, try ko siyang gawin kung mas malakas ba ako dun sa ganong technique. So, parang ano siya, siguro kung gagawin mo siyang as trial and error na pag ginawa ko ba to, epekto sa akin, hindi yung dahil meron kasing mga ganun eh, dahil idol mo lang siya, gagawin mo na lahat. Yung cringe pa dito is pati yung ritual niya gagawin mo rin. So, alam mo yun? Di ba? Maraming ganyan. Sample nga, sample. Ha? Sample. Paano ba? Sample mo. Sino? Ano ba? Marami yung Again, yung meron na mga nakikita, syempre, yung Russell Orhi, ganun. Yung Russell Orhi, yung palong-palo. Yan. Tapos, ako naman, medyo, hindi ko naman siya, like, force na nakuha. Yung kay Sean Noriega, yung ganun. Yung ganun ba? Yung ganun, pero hindi ko na, may purpose yung ganun ko eh. Legit, like, my purpose. Hindi lang yung ginagaya ko lang. Kasi marami talagang, like, every single, like, buhat nila, parang copycat na sila, parang ganun. So, gawa-gawa rin ng sariling ritual, no? Pero yun lang yung take ko. Double-edged sword, may good and bad siya. Pero at the end of the day, parang para sa akin, kung mas nakakabuti sa'yo yun, go lang. As long as ma-figure out mo kung ano talaga yung tamang technique para sa'yo. So yun. Yun yung 2 cents ko para dun. Sige, ako muna, Okay. Johan. Sige. So, Pwede rin. Sige. siguro Tama take ko dito, yeah, I agree. I mean, hindi naman stop. Siguro avoid copying your favorite lifter's technique, your favorite lifter's habit. Because ayun nga, we all have different body types. So maybe yung favorite lifter mo or yung lifter na ginagaya mo isn't the same body type as you. And also their experience level. So most of the top lifters, syempre, yun naman yung idolin natin. Most of the top lifters are well experienced na when it comes to sport. They've been experimenting their technique, so on and so forth. Marami na nagbago sa leverages nila from time to time. Kaya I'm pretty sure na hindi yun yung unang cue nila or yung unang technique nila. So technique changes along the way, especially pag nagbago yung leverages mo. Also, as mentioned, pag nagbabago yung leverages mo, of course, nagbabago yung mobility ng tao. That's why technique varies and optimal dun sa body type, sa leverage, and dun sa mismong weight ng tao. That's why you should avoid copying, not unless pares talaga kayo. Wala, I mean, same kayo, pinanganak, genetically speaking, same kayo. I think that's the only way. That's the only time na pwede mo siyang kopyahin. So, I guess, since last round, siguro devil's advocate. Sabi
lap trip, no? Kasi ako nagsabi nito sa yung ex-sergeant. But I mean, for me kasi pros and cons lang naman, diba? So, ang naisip ko lang cons, pros muna. If you're trying to copy your favorite lifter's technique, for me, okay lang if beginner ka talaga. Like, you're fresh off the boat. Kasi wala kang mga basis, diba? Kung ano yung magandang techniques sa'yo. So, if that's the case, then G lang, kopya mo. It may work, it may not, but over time, malalaman mo naman yun eh. But I think for most people, especially if, let's say, maganda yung technique niya, like it's working really well for them, and then, sasabihin ng kaibigan niya, uy, check mo to, ganyan technique niya. Tapos, ikokopya nila, tapos for, like, give it some time, parang naging weird yung progression nila kasi pinalitan nyo yung technique. Diba? So, I think yan yung cons talaga dun eh. Like, you have something that's in front of you that's working really well, you're progressing well, and then inisip mo if you change your technique, you could progress better. But most likely, ang mangyayari sa'yo is pangit siya, right? Iiba yung technique mo, you may end up using certain muscle groups, like iba yung bias mo. And because of that, iba na rin yung program mo. Gets me? Mismo. Siguro, ano Like, din eh. Go. I yeah, agree. I guess example, let's say lifter ka na your squat is progressing really well with a shoulder width stance, right? You're progressing really well. You're maintaining center of mass well. Tapos nakita mo sa IG, kuyari, si Sean Noriega, tapos sabi, uy, wide stance siya. Sige, try ko nga rin. Tapos nung tinry mo, okay siya talaga sa simula. Kasi hindi ka pa naman fatigue dun sa wide stance sa squat. But over time, parang most likely, hindi siya mag-work well sa'yo, di ba? Kasi basically, it's a new movement na rin, di ba? So, yeah, try not to have that grass is greener mentality. So if it's working well, stick with it. Don't try to rush progress by changing your technique. Yeah, siguro yun nga yung point, yung parang feeling ko yun yung trigger sa mga athletes na, for example, may mga plateau sila or di sila nagpo-progress sa isang lift. Parang, feeling ko yun yung nagtitrigger kung bakit. Gahan ko kaya yung technique nito. Although wala naman para sa akin, wala naman din masama doon. As long as, kumbaga reality check din eh. Kumbaga, sige, go ka, gayahin mo siya. Gayahin mo yung technique na ganito. Worth it ba? Mag-work ba sa'yo? Pero again, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Parang ganun. Pero, kung kailangan mo din i-audit siguro sa'yo mismo and of course sa coach nyo kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagpa-plateau ka. Kasi malay mo, hindi naman pala technique. Di ba? Pwede pala I mean, sa programming din. Di ba? Kumbaga, try to audit first before changing things eh. Parang ganun. I mean, speaking of plateau, usually naman, as long as you're not doing too little, you're just fatigued, right? So that's why your E1RM isn't going up. But once you adapt to the stimulus, tataas naman yan eh. So usually it's not your technique unless you're like a beginner. I think yung pet peeve ko talaga is, alam mo yung, like kung ngayon may tropa sila, tapos sasabihin ng tropa nila, uy, try mo to. Baka kasi nagplaplato ka kasi ganyan yung technique mo. Parang, bro, like, like, so, try ko yung filters sasabihin ko. Mismo. Pero nakakainis. True. Nakakainis Totoo naman. Nagme-make sense naman. Yeah. Saka, I think most people don't realize that once you do something heavy, like kung yari 90+%, your body will self-organize to your strongest position anyway. So, it's not technique. Right? Usually naman yung mga taong masyadong focus at technique, malalaman mo eh. Like, dun sila nagtattoo or mabagal yung progress because sobrang fixated nila sa technique instead of they just, train hard. Yeah. Buhatin mo lang. Yun lang naman yun. Any additional about sa hot take na yun? For me, wala naman. I mean, mention ko naman yung, like, gusto kong sabihin, take away ko for that.
So, guys, at the end of the day, nasa inyo pa rin yan. Pero, always audit kung technique nga ba, programming nga ba, or outside factors kung bakit di kayo nagpa-progress. Before mag-change ng technique, before mag-copy ng technique. Yun lang naman. So, proceed na tayo sa main topic for today, which is, ito, tama no, ni-request to ng one of our viewers. So, Yeah. so the main topic for the day is beginner programming and common mistakes. So, sinong gusto mong simula? Ikaw muna, Yohan. Go. Sige. Sige, go. I think basta na pag-usapan na namin today. I think quite a while back. But beginner mistakes programming. Programming mistakes for beginner lifters ay pinibigay mo isang program na intermediate to advanced athletes sa beginner. I think that's a huge mistake. Like, kung yari, ibigay mo sila ng 4-week block, like how you would give someone who's kind of advanced, that's a big mistake for beginners. Pansin ko kasi beginner, you just give them linear programming, right? Like, pabigat each week, hindi naman kailangan ng deload because they adapt really fast. Minsan niya per session, pwede sila umakit from their last. And yun, if i-deload mo sila every block, I think you're just slowing down their rate of progression. Mismo. Ikaw, Adrian. Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Ako? Siguro connected to dun sa binibigyan ng pero before muna nun, let's define as what beginner is para sa inyo. Akin kasi, in terms of, beginner ba siya into fitness? Beginner ba siya into powerlifting? Kasi kapag beginner siya into fitness, tas nakita niya lang, gusto niya mag-powerlifting, like wala siya talagang fitness knowledge. So, sobrang, kahit, kumbaga, feeling ko iba pa rin Iba pa rin yun sa beginner lang sa powerlifting. Would you agree on that one? Kasi yung fitness level nila magkaiba Kasi kung beginner, as in beginner talaga, wala talagang alam sa fitness, so sa nag-decide ng powerlifting, iba yung fitness level nun dun sa, kuwari, bodybuilder siya dati or nagbubuhat-buhat siya, di ba? So, kailangan nyo din i-identify muna din yun before kayo magbigay ng program as well. Di ba? Kasi, minsan, for example, dun sa like, zero knowledge talaga, kumbaga, anything na ibigay mo yan, stimulus yan sa katawan niya. Anything. Diba? Kahit ilang reps pa ibigay mo dyan, like sobrang, bago sa katawan niya So, kailangan nyo din yung audit yon. So, siguro yon i-define nyo muna yung, kumbaga i-audit nyo muna yung athlete kung ano yung fitness level niya bago kayo magbigay ng kung ano-anong programming. And another thing na naisip ko, which is yung mistake ko before, yung pagbigay ng sobrang like yung volume na malala. So what defines yung volume na malala? Siguro para sa akin, kapag for example, bago lang siyang sabak sa powerlifting training. So yung puntong nag-give na siya, like week 1 pa lang parang umaangal na. Dapat hindi. Para sa akin, doon mo malalaman kung yung volume is malala. Kung week 1 pa lang, parang meron na siyang parang angal. Like, kasi, angal? Angal in a way na parang yung sobra na fatigue week 1 pa lang. Parang para sa akin, kasi nagawa ko yan before na yung pa ako, yung sa mga tropa ko na yung nag-start pa lang ako ng coaching na libre pa lang or what not, parang 1 to 2 weeks into the block, parang nararamdaman niya na sobra-sobra yung fatigue na nararamdaman niya week 1, week 2 pa lang, which is, yun, na-found out ko sa sarili ko na, sobra-sobra pala talaga. May mga unnecessary volume ako na nilagay. So, ayun, siguro ganun. Try to audit din yun kung paano magre-respond yung athlete. Kasi, as much as possible, if i-face mo rin siya
like as sa week 1 to week 4 or kung ilang weeks kayo nagra-run ng block niyo. So as much as possible siguro, lalo na pag beginner or like bago pa lang talaga, if face mo siya kasi magkakaroon din yan ng trigger kung saan mangangayaw yung athlete eh. Ay, ang hirap pala nito eh. Wag na nga lang, parang ganun. Lalo na sa mga bago. Parang ganun. Siguro, try to i-face nyo ng maayos. Ayun. Yun lang naman. Para sa akin. So, sinabi mo, define beginner. Oo. I think for me, anyone who's below 300 dots is kind of a beginner. Mm. And if ganun yung athlete, I would just give them an infinite week block because they're gonna make adaptations pretty fast. Okay. So, for me kasi, so yun nga, definition of beginner, so yung merong background into sa sport, and then yung wala talaga. Any fitness activity, wala at all. So, siguro for the latter one, syempre, when it comes to programming, I would also teach the technique muna. Yun naman hindi naman nagma-matter yung yung volume dun sa latter one. Like wala pa talagang experience when it comes to fitness and all. Di naman nagma-matter yan for me. I think di naman siya nagma-matter. Like yung volume, yung sets and yung intensity. Because of course, they'll progress. Kahit anong ibigay mo sa kanila, magpa-progress sila. And I'm pretty sure mangyayari yun. And then, dun sa nauna kong na-mention, like yung meron ng sport background. And I'm pretty sure nagtatry na rin sila mag 1 rep max ng squat, bench, and deadlift. Ang sinasuggest ko talagang beginner programming is yung linear periodization. So yun, magsa-start ako dun. Since may basis na ako ng 1 rep max nila, meron na akong basis ng percentage base nila. So, mostly yung mga ganun, wala pa talaga silang anatomical adaptation. So, they have that. They need to have that. So, magsa-start tayo na anatomical adaptation. Then after that, hypertrophy. So, pretty sure naman magpa-progress yun. Bigyan mo sila ng ganong paces sa programming. Then after that, yun, magkakaroon na tayo ng maximum strength, phase 1. And then, if feeling mo na ready na sila for heavier workload na less yung volume na hindi nila malilimutan yung technique. And then, why don't you give them MX maximum strength 2 and then try natin mag 1 rep max ulit. Something like that. And then, yun nga, na-mention niyo na infinite block. It also works. I highly recommend din sa mga beginner yung infinite block kasi dun ka mag-gauge eh. Kasi may mga beginners na di pa marunong mag-gauge ng RPE, may mga beginners na hindi nila matansya yung fatigue level. So, mas okay yung infinite block para na-adjust mo weekly yung intensity, volume, something like that. Common mistake siguro, sa mga na-mention ko, yun nga, na-neglect ng mga beginners usually yung technique eh. Inuuna nila yung number, yung load, more than focus dun sa technique. Sa volume naman, wala namang masyadong problema kung beginner yung athlete. Because I feel like, yeah, as I've mentioned a while ago, na magpa-progress sila dun sa volume na ibibigay mo. As long as, linear periodization from high volume, pababa ng pababa, and then pabigat ng pabigat yung intensity. I'm pretty sure magpa-progress sila. So, yun, sa volume, wala akong masyadong problema aside sa technique. Common mistake sa technique, and then yung neglecting yung intensity and yung fatigue ng athlete. Sige, Johan, ikaw muna. Nag-raise ka ng hand. Then, tapos yung una sabihin. Yeah, so yun, actually na yun, patapos na ako. Like kung Sige. feeling mo kung hindi ka masyadong aware sa fatigue level or sa stress level ng athlete mo, especially kung beginner, then I think malaking mistake 'yun. So, I guess, naisip ko rin pala, isang mistake for programming beginners. And so, mas define yung beginner na sinasabi ko dito is yung walang background talaga. Like, new into fitness. Like, bago-bago lang mag-gym. Parang ganun. I think common mistake would be being super hyper-specific. Like, karamihan ng volume niya, SVD, ganun. Usually, for those kinds of beginner, I think giving them more bodybuilding movements benefit them more.
just for, yung foundation lang. Kasi wala pa silang muscle mass eh, di ba? Oo, mismo. So, focus muna dun. Kahit pag na beginner, I think kahit 1 year, 1 to 2 years, just focusing on building muscle, I think that would be better rather than giving them pure, like sobrang taas na SBD talaga. Hmm. Mismo. Other take ko doon is ito as as coaching perspective na let your athlete explore sa technique nila kasi wag kang okay lang naman like maging strict or whatnot, pero para sa akin let them explore. Pwede ka magbigay ng suggestions pero bigyan nyo pa rin sila ng parang way para i-explore nila. Sige, go. O, ganito yung recommended ko na technique para sa'yo. Pero, parang ganun. Pero, hanapin mo pa rin kung ano yung nagwe-work for you na, kung nararamdaman ko mo, for example, nag-suggest ka na, o i-wide pa onti yung grip mo sa bench. Pero what if nararamdaman niya na mas nakaka-benefit sa kanya yung medyo closer? Parang, let your athlete explore sa technique. 'Di ba? Kasi malamang sa malamang may mga utak naman yung mga yan. Kumbaga, wag lang gawing like, sarado. Parang let them explore sa any kind of technique. Lalo na kapag, bago pa lang sila. Parang gano'n. I agree kasi dapat talaga you let their body move naturally. Hindi like yung pipilitin mo sila sa isang technique na feeling mo mag-work for them. But yun nga, as mentioned kanina dun sa hot take natin na what's optimal for you isn't optimal for everybody. Oo. Right? Mismo. So, Kaya pag nagsasuggest ako ng, for example, recently lang kasi medyo nag-explore ako ng technique ngayon na sobrang wide, tapos internal rotated yung arms, parang gano'n. Nag-suggest ako sa athlete ko na, eto, nag-work sa akin to eh. Pwede nyo i-try, pero i-audit nyo pa rin yung sarili nyo. Parang gano'n. Kasi hindi mo naman pwede, eto, nag-work sa akin to, gawin nyo rin. Lalakasin kayo, parang, parang alam nyo yun. Pwede kayo mag-suggest, pero suggestion nga lang eh. Pero let them try it. Kung nararamdaman nila magpo-progress sila doon or malakas sila doon or hindi uncomfort or whatnot. So, go. Pero again, let them explore. Lalo na sa mga bago. Pag ganun, agree naman ako sa Rex, RJ. And I guess the only time I would intervene would be if tingin mo na if di mo siya i-correct, magkakaroon issues in the long term. No? Mismo. Yeah, yun na lang. yeah. Siguro yun, yun nga, agree din ako sa sinabi ni XRJ and ni Johan na pwede ka naman mag-suggest. Like, pwede ka magbigay ng cueing, something like that. Pwede ka magbigay ng opinion mo sa technique nila. Pero if di nila talaga feel yun, and then let them do what they do, di ba? Kasi yun nga, possible din kasi na mag-cause ng injury lalo kung nasanay sila dun sa ganun. Yung katawan nila is naturally ganun mag-move eh. Mismo. So, yun. Parang like example, meron akong isang lifter na he's really trying na i-protract ng sobra yung shoulder blades niya sa bench press and engage masyado yung lats. So kapag during the descent, ang nagiging movement niya is diagonally. So pababa sa papuntang chan, mas mababa ng rib cage. Kaya and then kapag during descent and then once pa-ascend, naturally nag-flare out yung elbows niya. Kailan ko ata yun. So yun, parang like paulit-ulit ko nang nire-remind. Kilala ko yun. Meron talaga. Like, meron pa tinatry niya na mag-close grip para lang maging naturally na diagonal yung movement. Pero yun. Pero hindi talaga. So, hindi lang isang tao to, Johan. So, pag ganun ba, question lang, since bench press to. Pag ganun, for example, yung natural nagfe-flare yung shoulder. So, better starting point pa lang, flared na? For me, mas okay kasi natural siya na ganun eh. Kumbaga, bumabalik yung shoulder mo dun sa position na yun. Pero syempre, hindi mo pwedeng i-neglect yung engagement.
Syempre, ang natural cueing natin sa bench press is protracted shoulder blades, ba? Something like that. So yun, I think okay lang yun. As long as yung movement ng katawan mo, natural sa'yo. Diba? So to answer your question, XRJ, I guess for me, like how I would think about it, wala naman masama if they would tuck it unless yung naging issue nila is mag-overflare ang press nila. Oo. I guess pag ganun nangyari, then yeah, they are tucking their elbows too much. Kasi I think for most people naman, you have some sort of external rotation or like elbow bending when you bring the bar down. Hindi naman lahat sobrang flared pag pinababa mo yun. And I think yung depende kung gaano ka-flare or gaano ka-tuck yung elbows mo. Depende niyan sa ano mo sa shoulder mobility. Like ilan ER or IR meron ka. So, yun. I think as long as wala man issues, then I don't think you need to correct it. And yun, I think wala rin one way better than the other. Kasi, di ko alam pag naabutan nyo to dati, yung powerlifting na medyo, I'd say like, medyo early stages pa. Di ba? Usually, kinukue nila yung sobrang top elbows talaga, pababa. Oo. Naabutan nyo ba yun? Oo naman. And, Actually, hanggang ngayon may mga ano pa rin, ganun pa rin. Like parang tuck nyo yung elbows nyo, ganito, ganyan. Meron pa rin kasi, gumagawa. major daw yung shoulders. Oo. Pero, I mean, yung cue na yun, nakuha lang naman yun sa equipped diba? Kasi pag may suit ka, hindi mo siya mababa. So, if gusto mo ibaba, kailangan mo talaga i-top to open some space para mababa mo yung bar. Yeah. And then, I think yun, napunta siya sa row lifting. I think it works for some, but for most people, I don't think that's a good idea. Sa totoo lang, pag tinatak mo sobrang ganun, I think mas mabubugbog pa shoulders mo for me. Yeah. Actually, medyo ako dyan Sang-ayon ako dyan kasi recently, di ba, talaga nag-change talaga kasi, nag-change talaga ako kasi doon ako sa point na desperado na akong tumaas yung bench ko. Which Grabe is, ka. Nagbago ka na, X. nagbago na ako. Pero yun nga, recently lang, siguro wala pang, siguro mga more than 2 weeks pa lang to parang ganun. So ayun, luckily, na found out ko na mas malakas pala ako doon, yung talagang starting, nakatulong na meron kasing dito More flared? Oo, more flared. Nakatulong din, meron, ewan ko kung kilala nyo yung Kilala ko ata yung yun. 74 na malakas mag-bench. Si Struggler. Hindi. Si Janzio. Oo, yun. Dito siya Si kasi, Struggler. Siya ang coach nun, di ba? siya yung nandito kasi siya madalas. So, naka-monthly siya dito sa RPE. So, syempre, malakas mag-bench since tinanong ko siya kung paano ba talaga or what na. So, nag-suggest siya ng ganun. So, nung una, medyo na-awkward talaga ako kasi nga, flared talaga Pero eventually, talagang, nung nahanap ko siya in a way na parang ang laki ng gap ng ba't ganun lakas ko dito. So, parang ganun. So, contrary to popular opinion na, yun nga, madalas ganun itak nyo yung nyo, ganito, ganyan. Pero, dun sa point na yun na parang hindi ko siya tinatak ni ginaganon. Ano matawag ng ganun? Retract, protract, parang ganun. IR? Ay, yung ginaganon? Oo. Retract. Yung shoulder blades mo. Yung parang kasi dati, ang cue ko lagi, lats, which is, siguro kaya ako nahihirapan before, na lagi kong, parang ang cue ko, activate lat. Ngayon, parang ang cue ko is ito. So, starting position ko, naka-flare na tong elbows ko. Then, na-identify ko na, ayun, medyo tumaas yung bench ko ng, hindi usual. So, yun. Kumbaga, trial and error. Nagkaka-shoulder pain ka ba dati, XRJ? Nagkaka-shoulder pain ka? Oo, meron. Tapos, Feel ko sa pagkaano mo yun yung cue mo. Sa pagka-cue mo yun. Tapos, ito pa yung mga madalas. lats cue. Actually, ito yung madalas. Podcast yata. Ano na? Dahil sa pagpo-podcast. Tag dito. Isa pang nawala simula nung ginawa ko yung tech na yun. Yung madalas kasi nagka-cramps yung low back? Oo, yung lats pababa. Parang low back na rin. Mid to low. Nagka-cramps? Oo, nagka-cramps.
I don't know why. Siguro dahil iniisip ko nga na ano yung ano ko. Syempre, connected yan siya eh. So, i-activate lagi yung LUTs ko. Feeling ko yun. Kasi simula talaga nung ganun change ko technique ko overall. Hindi na siya talaga. Like, hindi na siya, I don't know why, how, but ayun, hindi na siya talaga nag-cramps at all. Wala na yung crumbs. As in, Wala na. nawala siya. Wala na. Ang awkwardness lang ngayon siguro kasi yung kamay ko hindi sanay sa ganun eh, internally rotated eh. So far, nasa ano pa ako stage ngayon eh, parang trial and error pa rin ako kung saan talaga. Parang, Eh, alam mo yun. mag-a-adapt naman yun over time. Oh, yun nga yung Pag iniisip ko paulit-ulit eh, actually. Although, hindi naman porket awkward nung una. Ito rin yung ano din eh. Kumbaga, madalas na misconception na hindi porket awkward nung una is hindi na rin magbe-benefit sa'yo in a long Yeah. run. 'Di ba? Kumbaga, at the end of the day, mag-a-adapt pa rin siya kasi bago siya sa katawan mo. So, why not try it long term? Then see. 'Di ba? Hindi yung awkward. Ayoko na gawin. Balik ako sa dati. Parang gano'n. So, i-accept mo yun na medyo awkward sa una. Gano'n. Masakit sa una. Go. Anything to add about dun sa... Bigla ko naisip magtanong tatanong ko sana, sa Sige. tingin nyo ba, ano mas importante? Technique or yung programming mismo? Di ko alam, bigla ko na naisip. Sige. Sige, sagutin ko. Well, natin yan. For me, depende sa type of lifter. Like we all have, di ba, as mentioned, meron tayong beginner, intermediate, and advanced lifter. So usually, yung mga beginner, sige. Depende sa type of lifter. So, kailangan mo magbigay ng type of lifter. Sige. So, hindi beginner, usually, kaya nagpa-powerlifting na for 2 to 3 years. Okay. And okay naman technique niya. There's nothing wrong with it. Mhm. So, kuya, tapos yung context is, nagplato tong lifter nito who's been lifting for 2 to 3 years. Okay naman technique niya. So, what would you first do? Like, try to change your technique, hoping that you may find something more optimal? Or would you say it's more of the programming? Okay, sige. So, to answer your question, so na-mention mo na okay naman yung technique, right? Walang Like, problem. okay in terms of, wala ba siyang, hindi siya malala, gets mo pa? Like, it's nasa acceptable spectrum. Okay. So, actually, dun papasok yung like pinag-usapan natin last time when it comes to squat plateau. Right? So, ang una ko i-check, of course, yung technique. So, ayun. So, yun yung prioritize. But I'm not saying na mas importante siya in this context. So, yun yung prioritize. Ma-prioritize ko, of course, yung technique. Kung meron akong like the smallest possible way na makita na naghihinder dun sa progress ng lifter, dun sa technique niya, then I would probably change it. Magkakaroon tayo ng hyper-specific movement exercises so that his body or her body will be able to adapt dun sa technique na gusto mo. But if that didn't work, yung changes na yun, yung change na yun, then dun na papasok yung programming. I can say dun na papasok yung programming. So I guess doon na tayo mag-experiment ng volume, ng volume, ng intensity, and ng frequency ng athlete. So to answer your question, walang mas importante but merong priority. So I would have to prioritize yung technique first, and then after that, programming wise, doon ko na i-check kung wala talaga akong pwedeng mabago dun sa technique ng tao. Yeah. Go. Ako naman, other way around naman ako. Opinion ko to para sa akin. Kasi, ganun nga, di ba? Ganun yung scenario. Like, 2 to 3 years or whatnot siya. Parang seasoned athlete na siya. Tapos, nagplato siya or whatnot. Tapos, okay yung technique given the fact okay yung technique So, para sa akin. Like, okay. Like, di sila nawawala sa Bitcoin. Yeah. Okay. Para sa akin, technique and programming, walang dapat na hanapin mo yung balance. Pero in terms of priority na i-change para sa akin, itatry ko muna
as much as possible, i-tweak yung programming. Let's say, for example, why not add another, day for squats? Or why not tanggalin yung, paano kung hindi siya nagpo-brush dahil pala nasusobrahan siya sa frequency ng bench or whatnot. So, case of case basis, uunahin ko si programming. Why? Kasi, feeling ko, pag change mo yung technique niya, mas, para sa akin kasi since sanay na siya dun on the long run matagal niya nang ginagawa yun So, kapag nag-change ka ng technique, baka, para sa akin, possible na ma-fuck up pa lalo. Para sa akin pero, sobrang konti lang ng, depende, case to case basis pa rin pero, kung Point taken naman. given the fact na maayos yung tech niya na wala na tayong problemahin, wala siyang angal, sabihin na natin. So, I try to, tweak konti lang. Hindi naman yung drastic change ng programming. Kumbaga, try nga natin to, tapos let's run it, kamusta, evaluate, so, wala pa rin, sige, try natin to, evaluate, then saka ako magpupunta dun sa technique na, kung, alam mo yun. Or pwede nyo gawing sabay. Depende. Parang gano'n. Para sa akin. So, ako naman, actually agree ako kay XRJ. Ako, unahin ko rin yung program. Pero yung reason ko naman is, naalala mo kanina, sinabi ko, magaling mag-self-organize yung katawan natin under heavy load. And if that's the case, then I would say, if kunyari may usual sticking point sila, or sa squat, like may midpoint, it could just be, like kunyari, dun sa midpoint nila, ibigay yung upper body, para napapaganon. I think possible rin, it could just be a fitness thing, and if it's a fitness thing, related siya sa programming, right? You may just not be doing enough stimulus, kaya buibigay siya at a certain point. And that's how I look into it. Got it. Or for example, like kunyari, a better example, I guess. Like, alam mo yung mga lifters na sa squat, mag-fail sila sa hole. Right? I mean, usually, pag sa mga intermediate athletes, di ba siya common, di ba? Napansin nyo ba? Hindi siya common. Usually, sa midpoint sila. Common yung mag-fail ka sa hole if you lack tension, right? So if that's the case, if someone would fail into the hole, then it could just be that di lang sila sanay dun sa weight na yun. It's like masyadong mabigat para sa kanila. So it could be that yung average intensity nila sa program medyo mababa, and you could just increase it, like give them more intensity stimulus, and because of that, mas ma-manage nila yung issue niyon sa squat. Kumbaga mag-circle back pa rin tayo na parang there's no right and wrong Yeah, I mean, depende pa rin talaga sa tao. Takeaway for beginner lifters, for me, pag beginner ka, don't rush your progress, take your time, and have fun lang. So, totoo lang. Kasi, alam niyo mga beginner na unang goal nila, qualify for IPF rules. Parang gano'n. Yung sobrang taas ng ambition, as beginner pa lang sila. E siyempre, pag beginner ka, may newbie gates. And because of the newbie gates, mas na-feed yung, I guess, pangarap nila na kaya nila magawa yun. But, yun, once mag-intermediate ka na, mabagal yung progress, and doon talaga matetest yung sarili mo. Like, if powerlifting is for you, diba? Yeah. Kasi ang dami rin natin nakita na beginner, like, pag newbie games, sobrang, they love the sport. I love powerlifting. Pag nag-pick na. Tapos pag nag-plateau for 1 block, 3 blocks, ayun, na din na, change sport. Ayun, for it's me, not for me. For me, pag ganun ka, you're cringe. Just quit, bro. Just quit. Hindi para sa'yo, man. Kasi, like, if ganun yung mentality mo, I don't think you're gonna do well in any sport. Like, let's say you go do like MMA after doing powerlifting. First year MMA, magustuhan mo rin. But then when things get hard, quit ka ulit. Punta ka sa bagong sport, di ba? Parang,
it's kind of reflective of how you are as a person. If you're like that, in my opinion. Mismo. Parang nakikita yung, like wala kang resiliency. Parang ganun. Yeah. Kumbaga biglang lalabas na yung mismong ikaw kung saan man Oo, saan ka parang, pumasok na sports. parang di ka marunong maghirap. Parang ganun. Diba? Siguro. There's beauty in the struggle. There's beauty in the struggle. Yeah. Yeah, siguro to add lang din dun sa sinabi ni Johan. Ayun nga, learn the basics. So, kung beginner ka, lahat naman nagsisimula sa basic. Wala namang master na nagsimula sa master na, magaling na siya. So, lahat ng nasa sport nag-start sa basic. And that's why your coach, tinuturo din pag kung nag-hire ka ng coach, they'll teach you the basic. Then follow a program. So you should follow a certain program na tutuloy-tuloy mo. Hindi yung like pag nag-fail ka or na-bore ka, sa stop ka and then maghahanap ka ng another program. You need to follow a program para malaman mo yung weaknesses mo and yung mga kailangan mo i-adjust sa susunod na program na gagawin mo. And then, walang masama mag-fail. Yeah. Try lang ng try. Mag-try ka lang na mag-try. Because failures is part of the process. Mismo. And even the strongest ones, nagfi-fail pa rin naman sila. So, that's part of the process. Huwag ka mawala ng moral kapag nagfi-fail ka. And then also, track your progress. And lastly, ito yung one thing na hindi tinatrack ng mga beginners dahil feeling nila nagpa-progress sila na nagpa-progress eh. Yung recovery. Oo. Parang Ayun. neglected sa kanila to. Kasi nagpa-progress ka na nagpa-progress. So, nina-neglect mo na yung recovery. So, feeling mo everyday malakas ka eh. Yeah. So, yun. Yun lang in my side. Siguro I guess, go. to add rin sa sinabi mo, I guess kahit as a beginner, as early as now, you kind of want to develop good habits for your recovery, Like make sure di ka lagi nagpupuyat, like, you're eating properly, you're getting enough calories, enough protein, enough carbs, and huwag ka masyadong maging kampante. Kasi, for me, if pangit yung externals mo, yung newbie gains mo, mas short-lived siya compared to someone with good externals. Yeah. And always audit yung external factors. Minsan hindi naman nanggagaling yung problem dun sa mismong powerlifting itself Minsan nasa labas yan 'Di ba? Kumbaga na alam mo yun, minsan nasisisi na lang yung mismong training, programming, pero pag inaudit nila yung sarili nila, may mga palpak pala outside. Like, fatigue, kulang sa tulog, or problem sa family or what. Kasi mental din to like, for real So, minsan kapag hindi okay yung mental mo pupunta ka sa training, parang wala rin. Di ba? So, try to audit. And of course, sa mga beginners, siguro try, not try, but tawag dito, set realistic goals. Na don't be to the point na maging delusional na kayo. Iba kasi yung mga nangangarap ka na ganito yung numbers mo, iba rin yung pagka-delusyon Like for example, like gusto ko 6 months, 600 na total ko. Well, it might work for others, but try to audit nga Set proper expectation din sa sarili mo mismo. Kung coach ka, mag-set ka rin ng proper expectation sa athlete mo. So, and kung may coach ka, try to, set realistic goals din. O sa ganito ganyan. Huwag yung, alam mo yun, yung in a short term, kailangan ko maganto, ganyan. Para sa akin kasi, ang opinion ko sa powerlifting, long game kasi talaga to Although, may mga athlete, ito yung mga mga exceptions, yung mga athletes na, which is sobrang liit na percentage lang sa community, yung sobrang mabilis mag-progress. Pero in general, it's a long game. So again, don't be delusional, set proper expectations sa sarili mo, and set realistic goals between you and your coach as well. And, and also, i-audit mo rin yung sarili mo kung talagang
Yun na nga, katulad ng kaninang sinabi mo yun, na kung talagang para sa'yo pa talaga yung powerlifting, kung hindi mo matitiis yung gantong hirap, so siguro hindi talaga para sa'yo to. Parang gano'n. It's a waste of time, money, energy, you know. So, ayun. Actually, actually pang sa akin, yung sabi mo, yung titis yung hirap. Kasi hindi ka mahirap to eh. Nasa gym ka, Actually, nagbubot ka. actually. It should be fun, right? It Yeah. shouldn't feel like a chore. Kahit, like ako personally, kahit sabihin mo, never na ulit ako mag-progress sa buong buhay ko, I'd still be lifting because I enjoy it, Yeah. right? I Mismo. think, yan yung, ibang tao kasi, diba? They lift for the PRs, for the clout. Yeah. For Um, and IG if, Reels. and if yan yung main reason mo to lift, then you're gonna burn out eventually. Yeah. Yeah. Find your why kung bakit mo. Kasi siguro kahit anong bagay naman kung bakit mo ginagawa to. I-audit mo yung sarili mo. Kasi hindi ka tatagal talaga kung sobrang babaw lang nung why mo. Oh, kasi, like, may isang bagay tayo na wala naman sa control natin, which is our genetic limit, di ba? Yeah. I mean, admit it or not, kahit number one ka ngayon sa buong mundo, eventually someone's gonna beat you. Yun naman lagi, di ba, sa sports. And if ang goal mo lang is to win, then I think eventually, you may burn out. You must have like a different reason for lifting it. Yeah. Like you should enjoy it, not just to win only. Mismo. Anything to add? Coach Adrian? Okay na, nasabi niyo na lahat. Na-motivate ako. To motivate. Oo. Well, yeah. Oy, day 2 na, day 2. Wala, Day week 2 na ako. Uy, week 2. Week 2 na. Road to China. Wala. Ano to China? Uy, may sikap na, Adrian. Nasabi ko When? yung SRJ kanina. Oh. Sa March. Excited na. Mamaya na to. Off the record na to. Okay lang. Para marinig ng lahat. May sikap na. Also, just to keep posted lang sa mga athlete dyan, March na yung nationals. So, kung Yeah, SPD Nationals search March. nyo sa SBD IG Nuts. SBD Nuts. So, sa mga ako nag-qualify dyan, congratulations sa inyo. And sa mga habol pa, meron darating na meet this November. So, Pero close din eh. Wala na, I think close na siya. It's close. It's Ayun nga close. pala, sorry. I mean, So yun sa mga ito na lang. nakahabol, sa mga nakahabol. Promote ko na lang din Go. because I think there's an upcoming PSPL Nationals. Not quite sure saan banda but sa Visayas yata to. Ng December I think. So yun. So yung mga junior lifters na gusto maglaro. So you can join PSPL Nationals. Saan to gaganapin? Your Sa last chance. Visayas ba? I think sa Visayas. Visayas. Merong Sa gaganapin sa Baguio. yung- Sa Baguio next week. Luzon. Next week. Baguio week, next oh. week, Luzon siya. Pero like sa December, I think meron pa. Actually, yun, next week yung pa pala mga- yun sa Baguio. Junior lifters na di pa nagka-qualify, pwede kayo sumali dun. So, yun. Yeah, Yun lang. mismo. Good luck sa inyong lahat. Hopefully, sa lahat ng mga naka-register na ngayon, sa upcoming meets is mag-qualify na kayo para bugbogan na sa nationals, no? The more, the merrier. Yes, sir. And anything to shout out, to promote sa inyong dalawa? Wala. Yeah, the usual. Yeah, L1, RPPH, and congratulations to the new set of board members. Yes, oo nga pala. Bago natin Congrats, makalimutan XRJ. yan. Oh, Congrats. parang di ako kasali dun Parang Ano ba? big shoutout sa Ayun po. mga newly appointed board and of course officers. Yeah. So, ayun. Kilala nyo na kung sino kayo. And hopefully, sa mga new set of officers natin ngayon is, ipagdasal natin sila na itaguyod ang powerlifting sa Pilipinas. Yun lang. And ayun, maraming salamat sa panonood at pakikinig ng podcast. Again, bale, nasa Spotify and YouTube tayo. So, search nyo lang RPE Space Talks.
Then yung makikita nyo na lahat ng episode ng RP Talks and of course, the platform sessions. And ayun, shout out L1 Philippines and RPEPH sa lahat ng local brands here in Philippines sa powerlifting. Shout out sa inyo. And ilang naman, nga pala may bagong drop yung RPE this week and mga restocks. Check nyo lang rpeph.com. And yun lang. Maraming salamat sa panonood and pakikinig. Kita sa susunod na podcast. Peace!